Naka! Nako! Huli kayo, balbon! Mukhang naamoy ko ata na merong aarestuhin dyan sa Davao. Naamoy ko pa lang naman, guys. Wala naman akong sinabing merong aarestuhin, pero mukhang naamoy natin na mukhang meron ngang aarestuhin. So ngayon nga po, guys, nagpadala po ng 2 batalyon ang presidente, PNP SAF, dyan sa Davao. So ngayon, yan po yung pag-uusapan natin. So ang tanong dito, bakit nagpadala? Ano yung meron? Ano yung ganap? 'Di ba? So diyan napapasok yung ano natin, yung haka-haka natin na meron bang aarestuhin? At kung merong aarestuhin, sino? Si Digong ba? Or si Kibuloy? Yan po, guys, yung aalamin natin ngayong araw. So, hindi biro, guys, yung 2 batalyon. Hindi biro yun. Ang dami nun, guys. 2 batalyon, if I'm not mistaken, kaya umabot ng 400 plus or 300 plus. Basta nandyan sa mga number na yan. Magkano yung isang yung isang platoon, gaano karami yun? 24, 25? 21. O, 21, tapos sa isang company, 3. Ilan yun? 63. Tapos 63 times 3. Nasa 100 plus or 200. Bali, isang batalyon pa lang yun, yung 200 plus. O times 2, kasi 2 batalyon. Eh di nasa nasa 400 plus. Hindi ko lang alam kung ilan yung eksaktong number. Basta ang alam ko, sa isang platoon, it's either 24 or 21 yung isang laman niyan. Eh, sa isang company, kailangan ng 3 dyan. O, diba? 63, tapos 63 times 3. 189. Tama ba ako? 189. 189 nga. O, 189 times 2. Nasa 400 plus nga. Hindi exacto yung pagkakakompute ko. Pero yung isang batalyon, humigit kumulang 200 plus yan. Eh kung 2, nasa 400. Hindi biro yung numero na ganyan, no? Napakadami niyan. So, ngayon nga po, guys, bakit nagpadala ng ganyan karami? Ganito kasi yan, guys. Ito yung balita pala, basahin ko muna sa inyo. 2 batalyon ng Special Action Force or SAF ipinadala sa Davao City. Ang SAF ay ang pinaka-elite na unit ng Philippine National Police. Kailan lang ay pinasibak ng PNP ang nasa 40 na pulis ng Davao Police City Office na kinabibilangan ng kanilang mga station commander at ng kanilang hepe na si Police Colonel Richard Badaang. Ang desisyon ay inalabas matapos sa paunang investigasyon sa pagkamatay ng 7 individual sa anti-illegal drugs operation sa lungsod mula noong Marso 23 to 26. Taong 2024, nung March yan, guys. So, ganito yung kwento niyan para madali. Itong si alkalde na si Basti Duterte, nag-utos. Ano yung utos ni Basti Duterte? Ipinatupad niya yung war on drugs, which is yung war on drugs niya is yung kagaya ng approach sa kanyang ama. Kaya nga kung matatandaan nyo, 23, 24, 25, 26, 3 araw lang, meron pong 7 nadali. Diba? Na-content natin yan, 7 nadali sa drug war campaign ni Alkalde Basti Duterte, which is lahat daw po ay nanlaban. Eh iba po kasi, guys, yung yung approach ng ating presidente. 'Di ba? Meron pa ngang tagline itong ating gobyerno na droga ay iwasan, buhay ay ingatan. Kumbaga ganun may war on drugs tayo, pero hindi yung to the point na aabot tayo sa AJK, kasi antay po yun, guys. Tapos lahat nanlaban. Di ba magtataka kayo? Lahat daw po nanlaban. So ngayon, ang ginawa ng ating gobyerno ay nagpadala po sila ng 2 batalyon. Siguro maybe para po linisin yung mga kapulisan diyan sa Davao. Kasi 'di ba after masibak ng 40, after weeks lang, months pala, ay nagpadala na ng SAF, ng PNP SAF ang gobyerno para sila yung mag-handle doon sa Davao. Kasi hindi naman natin trusted yung mga pulis diyan sa Davao. Grabe yung maniobra. And pwede din na
naglagay sila ng batalyon dyan sa Davao para i-make sure, kasi diba, ano yung sabi ni Trillanes, na maybe this June or July, baka dumating na yung ICC warrant. So, baka malay mo, naghahanda na para pag nandyan na yung formal arrest warrant, ay madali na lang, madakop yung dapat madakop. Madakop yung dapat madakop. Ano yung Bisaya? Madaling madakip ang dapat madakip. Diba? So, pwedeng ganun. Tapos, pangalawa, pwede din aarestuhin nila itong si Kibuloy. Kasi hindi naman mapagkakatiwalaan yung yung PNP dyan sa Davao. Puro lang sinasabi nila na hindi nila alam, wala silang alam, may namataan, pero ang pinaka-endpoint, wala pa ding nahuli. Yung parang ganon. Lalo pat yung PNP dyan sa, yung hepe dyan sa Davao, ka-birthday pala ni Kibuloy. So, maybe parang ganon. One of the reason din yan. Pwedeng maging rason yan. Pangatlo, loyalty check. Diba? Kasi nauuso yung balita na may ginagawang kodita yung mga yung mga nasa lokal na mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Pwedeng naglo-loyalty check din ang ating presidente. Iniiwasan ang provocation kasi baka mali mo may magtraido. Pwedeng ganun, 'di ba? Or pwede din na naghahanda na nga sila para dito sa darating nga na ICC warrant para mabilis na lang ba yung proseso, hindi yung dami pang keme-keme, 'di ba? Na nandiyan na yung warrant of arrest, ang dami pang movement. Pag nandiyan na, may nilagay na yung gobyerno diyan, pag nagkabinggaran na, nandiyan na, dakip. Madali lang yung process. Maybe pwedeng ganon. So kaya nagpadala ng dalawang batalyon itong ating gobyerno bukod sa 'di ba? Bukod sa pag-aano nila diyan, pagki-cleanse ng anti-illegal drug campaign ni Alcalde Baste Duterte. Kasi yung mga pulis na sumunod kay Duterte, kay Baste, under investigation. Na-relieve sila sa trabaho. Wala silang trabaho ngayon. Ang tanong, binigyan kayo ng trabaho ni Baste. 'Di ba? Yan kasi mga matitigas yung ulo ng mga pulis diyan Masyado kayong pasikat. Masyado kayong nagpapapansin. 'Di ba? Di porket may police order itong alkalde ng Davao, kahit mali ay susundin nyo. Ay ngayon, sino yung mas mataas? Yung DILG, yung local government, o si Baste? O ngayon na sumunod kayo, sino yung nawalan ng trabaho? Kayo. Pinalitan kayo ng PNP SAF, ng Special Action Force. Pinalitan kayo. O ngayon na pinalitan kayo, saan kayo kukuha ng pang-chicha nyo? Si Baste yung sisihin nyo. Kasi si Baste yung sa inyo, nang laglag sa inyo. Tapos biglang kumambyo si Baste. Sabi niya, papatyun ko sila. Si Baste ang titegi daw. So, bakit yung nagtegi yung mga pulis? Parang nilaglag nga kayo. Hinayaan kayo sa ere. O ngayon, ano yung nagawa nyo? Wala. Tumunga nga. Mag-antay ulit kung kailan kayo pwedeng makakapasok sa gobyerno. Yan yung napapala ng mga hindi marunong sumunod. Kung sumusunod sana kayo sa approach ng gobyerno, yung nagiging makatao lang sana kayo, hindi mangyayari sa inyo yan. Sumunod kayo, 7 yung nategi nyo, baka malay nyo, abutan pa ng 6 na taon bago kayo may balik sa trabaho, kawawa naman kayo. So yun guys, yun yung reason. Dagdag pa dito, matatandaan na sa isang programa sa Sunshine Media Network noong Abril 4, pinanindigan ni Baste Duterte na binubuhay niya ang war on drugs sa Davao na sinimulan ng kanyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte nung alkalde pa lamang siya ng nasabing lungsod. Walang problema guys kung magkaroon ng drug war campaign. Ang problema dito, yung human rights. Kasi hindi makatao yung ginagawa nyo. So, wala nga tayong balita na narinig na, 'di ba, na may pinutok na bala. Wala naman. Tapos sasabihin nyo, lahat nanlaban. Wala kayong body cam. So, how do we know na nanlaban talaga? Mali. Mali yung approach nyo. Kung sinabi nyo nanlaban, prove. Prove it. 'Di ba? Ebidensya. Fact-based. Hindi yung puro bunganga. Ganun. Tapos mamaya, pwede nyo na naman na tinegi nyo lang yan, tapos naglagay kayo ng baril dyan para sabihin na nanlaban. Ang tanong, hindi nga pumutok kung pumutok, baka nanlaban. Wala din kayong body cam. Paano namin malalaman na nanlaban? 'Di ba? Anyway, yun guys. 'Di ba? Pwedeng
Yung sinasabi ko sa inyo, kaya naglagay dyan, bukod sa i-cleanse yung Davao Police na 40 na nalagas, di ba, natagak sa gobyerno, maybe baka naghanda na din sila sa possible ICC warrant arrest, loyalty check, to ano agad yung provocation, ma-vanish agad, 'di ba? Baka malay nyo may nagbabalak ay matukoy agad. And to mapanatili yung kapayapaan sa ating bayan. Or baka hulihin itong si Kibuloy. Pwedeng ganon. So yun lang po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.